Good morning, Pilipinas. Ako po si Marky Mibali at nandito po ako sa Surrey, British Columbia, Canada at nagtatrabaho bilang cutter operator. At ito po yung araw-araw na mga ginagamit namin or ginagawa na mga equipment. Ito po yung sa likod ko. Ito po yung bandsaw. Ito po yung ginagamit namin pang cutting ng kahoy or pwede po rin po sa bakal. Yung may mga design po na mga curves na design, or ito po yung bandsaw, ito po yung ginagamit namin. At ito po, sa naman po, ito rin po, ito yung handrail bit. Ito po yung ginagamit namin pang butas ng bakal sa kahoy, or gagawa ka ng butas na hole, kabitan mo ng bala ng pang hole saw. Ito po, magagamitin mo to at napakadali pong gamitin at mas madali po ang trabaho dahil po dito sa machine na to. At marami po. At ito po ay isa rin pong machine na ginagamit. Ito po yung bevel saw. Ito po yung bevel saw. Pang-cutting na ginagamit namin sa kahoy. Sa kahoy or sa mga tubo na ginagamit namin. Ayan po ay 6.5 ang kapal ng pwedeng katingin niya sa kahoy. Pwede rin po yon sa bakal. Palitan lang po ng blade. Yung cutting disc niya po, pwede rin po. Ito rin po, may isang machine din po. As ito lang po pang commercial duty saw. Ito rin po, pang heavy duty rin po ito. Ibang klase din po. Ibang klase na yung brand lang po iba, pero pang cutting saw din po ito. Ibang design po. Tsaka ito po yung malaking tangke na ginagawa namin. Ito po ay hindi bakal. Isa po itong fiberglass. Ito rin po mga parts ng RV trailer truck. Ito po yung mga tangke kung meron lang po sa atin yung mga trailer truck RV. Ito po yun, pero ito po ay puro fiberglass lang po ito. Magagaan lang po ito, fiberglass lang po. At po yung tangke, maluwang po yan. Okay, ito po ay pwedeng pang kadalasang ginagamit sa septic tank. Ito po yon. At ito po yung welding machine na ginagamit ko pang repair ng mga patungan, kahit ano po. Ito po yung combination ng MIG and TIG welding. Yan po, isa pang heavy duty po. Grabe, napakalaki. Napakagandang machine yan po. At saka ito ay, pero kadalasan po ang ginagawa ko dito araw-araw ay gumagawa ng tangke ng ganyang kalaking tangke. Ito po yung mga molde. Ito po yung molde ng sa tower crane na boom crane. Yung mga molde na po ito pang boom din po yan sa crane. Ito naman yung molde sa RV. Ito yung molde sa RV, yung tangke. At ito po yung machine na ginagamit ko. Ito po, ang tawag po nito ay chop gun machine. Ito po ay chop gun machine for fiberglass. Ito po yung bala niya, yung rolling Robin strand na chinachop na paglabas ay maging pino. Ito po yung chop gun machine. Ito po yung mga materialis na fiberglass.
Ito po ang Robin strand. Ito po yung binabala sa machine na to. Yan po with chemicals, resin. Ito po yung resin, yung mga resin. At ito po yung shower tank. Yeah, shower tank po to ng mga RV trailer. Ito po, iba-ibang klase. Iba-ibang klase. At ito din po ang molde ng mga metal detector. Isa rin po ito, isang tinatawag namin Advantic, yung mga ginagamit sa pandetect ng mga bakal na may sensor na tumutunog pa may magnet. Pag may ma-detect na bakal, dito po namamagnet. Ito po yung ginagawa, molde. Yan po. Ibang klase rin, isa rin po ito sa boom. Mold ng boom. Ito na po yung products ng mga sa backhoe. Ito rin po, malalaki. At nag-ooperate din po ako ng forklifts. Forklifts, ito po yung forklifts. And meron din pong automatic na forklifts, yung maliit. Din ito ang isa rin po itong fiberglass tank na 750 liters capacity. Ito po yung ginagamit na tangke para sa septic tank din po. Septic tank or sa stockan ng tubig. Pwede rin po yan. Dalawang klase po yung paggawa namin ng shower tank. Dito po ay isang proseso po nito ay bina-vacuum. Vacuum procedure. At yung ito po ay ang ganito naman po na may gel coat. Ito po yung shower din po ito, pero ang proseso po nito ay china-chop. Ginagamitan ng chop na pinapakita ko po kanina. Ito po yung mga products ng boom, mga boom. Yun po. Saka ito. Ito na po yung sinasabi kong pang-detect ng bakal. Ito na po yun, iba-ibang klase. Iba-ibang klase po. Ito po yung magnet. Dito po natutumutunog. Pag may ma-detect na bakal, ma-detect. Ito po, dumidikit dito. Yan po yung magnetic. Yan po. Yan. Ito po yung mga moldy ng shower. At dito na parts na area, dito nagje-gel coat din po ako, nagpipintura. Ito po yung mga gamit lahat. Ito po yung machine ko na ginagamit pang gel coat. Ibang machine din po yung doon pang fiberglass po. Ito po ay pang gel coat lang, gel coat machine lang po ito. At ang pinaka-the best naming product dito ay parts ng helicopter. Ito po yung parts ng helicopter. Ito po, yung parang sa pintuan. Ito yung para sa pintuan ng helicopter, ng mga private helicopter. Ito po ang kinagamit namin. Marami pang ibang mga produkto na ginagamit namin or ginagawa sa ano na to, sa kumpanya na to. Ito ko kayo dito sa mga materialis po ay magamit din yung mga grinders. Yung mga grinders na ginamit namin pang linis at pang grind sa ito, impact drill po, impact drill. At so, ito po yung mga materialis or iba-ibang klaseng fiberglass. Ito po yung mat. Ito po yung tinatawag na mat. Ito po yung mat na ginagamit ng fiberglass na magbuo ng tangke na nilalaminate din po ito. Ito yung nilalaminate. Ito yung roving. Ito po yung roving na materialis na ginagamit.
matte and roving combination. Yan po, kasama po palagi yan. Kasama po palagi yan pag mag-laminate ng fiberglass, kung ano mang gusto i-laminate. At yan lang po ang maipapakita ko sa inyo dito sa trabaho ko sa Surrey, BC, Canada. At magandang umaga or magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa inyo. At ito po ay, ito pa pala, ito yung mga tools na ginagamit namin. Ayan ang mga tools. Ito na po. Salamat. Maraming salamat po. Bye bye. God bless.